darating sigurong panahon na mag-treasure mo rin yung family. No? Mag-treasure mo. I know you learned a lot here, and I know ma-apply mo na baka yun din ang paraan na maano rin yung ma-uplift din yung family mo. Kasi that's a unit of simple church, yung family. Kaya kung anumang challenges na darating or madatnan mo doon, kasama mo ang Panginoon. Pag sinabi yung kasama mo ang Panginoon, pwede kang tumawag anytime, anywhere, walang load yun. Kaya pray mo ang Panginoon. Nagsiset up kami yung Brother David sa isang kapatid. Uwi na for good sa June. Kaya, sino yung, this is open now, kung sinong magpabaon kay Clarence. Ngayon ko lang na-realize. Hindi lang pala ako, meron na rin pala ako sa to. Kasi, paborito ka po raw siya, may anak na siya, may ako na pala ako sa to. So, even though you are a stranger here on earth, but you are always a member of the family of God here in LA. So, kung babalik ka, welcome ka. So, we send you off with many blessings and with many more kids to come. And many more love and understanding in your family. Tuloy ng Panginoon sa buhay. Ikaw pa rin yung paborito ko ako. Gina ba? Gina, no? Gina. Karen po. Okay, sino pa? Matalit yung technique. Hiling mo na. Okay na. O mga taga-Sharice, send off natin with the blessing. Clarence, since we are one in the name of the Lord, we studied the Word of God. Ito lang masasabi ko sa Joshua 1:8. Sabi niya, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Maski saan ka pupunta, kailangan mo ang salita ng Panginoon Diyos. At I pray that makakahanap ka din ng kapatiran na gaya ng grupo na ito. And I am sending you a blessing from the Lord. Amen. Ito rin na yung sa kawitaan. Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananaya sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat ng mga balak at kanya kang itutumpa sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, umayo sa kalikuan. At talaga na itong salita ng Panginoon ay talaga totoo talaga. Kung ka talaga na maraming nakupan dito, natipid na karamihan yung matatas ang pinag-aralan. Kasi marunong sila. Hindi nila ina-acknowledge ang upan ng Panginoon. Akala nila kaya na nila yung kasi marunong sila eh. Pero pag gumalaw ang Panginoon, wala kang magagawa. Pero kung ano man ang katatayuan mo, pag pinagkatiwala ng Panginoon sa buhay mo, mababago ang lahat. Amen. Ayun lang. Sa akin naman po, kita rin sa kasi Malakas ka mo kumain. Pagpul ka sa Pinas. Parang buwan ang buwan. Dalawa, actually, yung sa loob. Hindi lang po sa tinapay ng buhay ang tao sa salita rin. So, huwag mong pababayaan ang iyong devotion sa salita ng Panginoon. At saan ka man
dalhin ni Lord, tapos mo pa mag-aaral ay dala-dala mo yun. Then yung pangalawa is yung sa 2 Corinthians. Ang sufficient yung grace ng Panginoon sa lahat ng pangangailangan. Actually, binigay niya na yung pangangailangan. So, yung mga plano natin ay alam ng Lord, pero yung plano niya is mas higit pa rin sa mas makakabuti sa iyo. So, kung yung plano mo is mag-aaral, for sure, bakit hindi? Pero, may mas greater plan sa iyo. So, kung ano yung pangangailangan mo, sufficient ng Panginoon, sa Kanya ka lang tatawag. Amen. So, yun po ang nais ko. Ipabawag sa iyo. Sa Lord. Sa akin ay takay. Sige na. Iwan ko sa'yo sa Psalms chapter 16 verse 5. Sabi niya, ang Panginoon ay aking piling bahagi at aming sarap, ang aking kapalaran ikaw. Sabihin, kapag saan man tayo magdating, ang kapalaran natin ay hawak ng Panginoon. Kung naman kung ikay mag-aaral, pagbutihan mo, kung ano mo sa kukunin mo, bahala ng Panginoon sa iyo. Kailangan balance ka. May oras ka sa pag-aaral, may oras ka sa Panginoon. Kailangan may sa yung mga nakabong maliit pa. Ituro mo maganda sa dapat ng lakas. Sa inyong asawa, maging kasundo kayo sa anong mag-isip sa inyo. God bless you. In all the days of your life. Ako rin. Ay, Lord, imita. Sangit na ita. Ako rin na nagpapasalamat kay God dahil sa magandang samahan na pinapakita niya sa amin. Salamat ka rin. Sangitin. Pinilita yan. Sana sa iyong pag-uwi ay ipagpatuloy mo ang magandang pagkikisama mo sa mga taong makakasama mo doon. Gaya ng pagkikitungo mo sa amin. At ganun din na Huwag tigilan, sige lang. salamat sa samahan natin sa ating pag-BBS. Dahil kung wala kayo na kasama namin na magpupunta sa mga gawain kay God ay kung minsan ay hindi kami nakakapunta dahil ako hindi ko memorize yung mga lugar-lugar. Asia. Memorya na lahat siya. Siya ang nagtuturo ng mga daan-daan. Navigator. Pero salamat kay God, medyo na-memorize ko na yung dahil sa kanya. Ganun din na sana patnubayan kayo lagi na.
Yan. I think, hindi ako nagkakamali, pangatlo na si Clarence sa Asa-Ridge, I think. Sa Falcon. Falcon. Pangatlo na po siya sa Falcon. Okay. But currently, they've been attending sa ano, so... Asa-Ridge. So parang pangatlo na ito. Clarence, bilang ako'y nanay sa inyo kasi ako ang pinakamatanda sa school eh. Bilang nanay, ang pabaon ko sa iyo yung pagmamahal at my prayers na sana lahat ng balak mo ay mag-push through God. Ang masasabi ko lang, very important na ang nanay ang nagpapalaki sa anak. Kasi ako maraming anak. Ako ang nagpalaki sa kanila. Saka lang ako malis nung sila yung malalaki na. Importante na ang nanay talaga ay nasa ba. Mahirap man ang buhay sa Pilipinas kung kapiling mo ang iyong mga pamilya with God's blessings and God's grace. Makakaya mo lahat. Kasi talagang kung kukunin mo sa hirap, talagang mahirap ang magstay sa Pilipinas na wala kang trabaho, wala kang magawa kung wala kang pera. Pero yung balak mo na pag-aaral, ipagpatuloy mo. Kasi pag makatapos ka ng pag-aaral, pagbalik mo siguro kung babalik ka pa, may mas mabuting naghihintay sa'yo. Sabi nga, kung may pinto ang magsasara, maraming bintana ang nakabukas. Eh, yun, binuksan ni Lord para sa iyo. Kaya ang pabaon ko sa iyo ay pagmamahal, ingatan mo ang iyong sarili, mahalin mo ang iyong pamilya. Kasi ang pamilya ay importante sa lahat. Mahalin mo. Yun lang. Dito ka daw kasi. Hindi na mag-video, Jory. Kasi na mag-video tayo. Hindi na. Ano na to? Ayun po. Karen po partner ko po yan. Kapatid ko siya bilang dito sa spiritual. Ayun po, ulit. Si Karen po partner ko siya. Tapos, parang kapatid ko na pinutulong ko sa kanya. Nanay ko na rin. Kasi nung nasa palakod ko kami, first time ko po na magkasakit. Tulog pa po ako noon. So, nung umaga po, nilutuan niya ako ng lugaw. So, sobrang touch po ako sa ginawa niya kasi sobrang miss ko na po yung mami ko. Parang siya po yung naging mami ko nung time na yun. Matik pala yung mami ko. Sobrang, si Karen po, sobrang naging close po kami dito. Sa lahat po ng mga problema po namin na nararanasan dito, andyan lang po siya, ako, na nagtutulungan po in times na kailangan namin ng shoulder na masasabihan po ng mga problema. Si Karen po, nagiging medyo may topakid po yan. Tapos niya po yung may topak kasi February nga. Parang siya po yung may topak. Kasi po, minsan po pag may sasabihin ako or something na nayayain ko siya, pag sinabi niya kung ayaw niya na po, hindi ko na po siya pipilitin kasi po baka masapak na ako. Ayun po. Tapos si Karen po, sobrang bait po niya. Okay, pagtulong. Ayun. Salamat Karen sa mga encouragement na sasabi mo sa akin, sa mga pag-times na naiiyak ako, nalulungkot ako kasi nilabas ko ni family ko. Andiyan po siya na nagsasabi ng mga advice na kaya mo yan, is ka lang. Tapos po, sa sulat ko na lang po sasabihin lahat. Tama na po dito.
Hina ka. sa kasal ni